Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Fluky Ino. Ngayon pong December 29 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagde-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, ito pong nakalipas na mga December 16 ay nagkaroon po kasi tayo ng bearish breakout dito sa lower portion ng ating pattern dito. Ayan, ito po ay isang ang pattern po na ito ay isang ascending triangle pattern. Kaya ayan, kapag ascending triangle pattern ay isa po itong bearish signal. At yan na nga yung nangyari. Nagkaroon siya ng breakout sa lower portion nito kaya bumagsak po ito. Ayan, bumagsak po ito at umabot po ito hanggang dito sa major support natin dito sa ibaba. Dito po sa presyong 30 digits 16,700. Ayan, at dito na po siya tumalbog. Ayan, at nagawang pigilan ng ating major support yung pagbagsak ni Fluky Ino. Kasi kung pag hindi po niya nagawang pigilan yan ay possible po na babagsak siya hanggang dito sa presyong 30 digits 11,807. Ayan. Kasi kung ang pagbabasihan po natin ay yung pattern natin dito ay posible po siyang umabot hanggang dito. Ayan. Sa 30 digits 1107. Kaya yan po ang dahilan kung bakit meron po tayo nakaset na buy pending order hanggang sa mababang presyo na ito or hanggang sa support level na ito. Yan, pero base po sa naging performance or naging paggalaw ni Fluky Ino nitong nakalipas na araw ay nagpakita po siya ng matinding rejection, yan, or pagtalbog dito sa ating major support dito. Yan, ilang beses po niyang pinatamaan ito mula pa noong December 19 hanggang December 23 at ito po ay patuloy na tumalbog na parang bola. At ngayon ay yung nakikita ko po rito na magiging galaw ni Fluky Ino sa mga paparating na araw ay mukhang magpapatuloy po ito sa kanyang consolidation. Ayan, or pagsa-sideways dito po sa pagitan ng ating minor resistance line dito sa 30 digits 19,053 at saka ibabaw naman po ng major support natin dito sa 30 digits 16,700. Ayan. At yan po ang patuloy na mangyayari basta magagawang pigilan ng ating major support kung sakaling bumabagsak ang market price ni Fluky Ino dito. Ayan, or basta siya ay mananatili sa kanyang rejection or magpapatuloy po siya sa kanyang nararanasang rejection or pagtalbog sa major support natin dito ay ayan, magkakaranas siya ng mahaba-habang consolidation hanggang sa makabawi yung mga bulls or hanggang sa mag-take over ang mga bulls sapagkat sa kasalukuyan ay yung may hawak po sa market ngayon o may control sa market ngayon ay yung mga bears. Yan, at yan po yung ipinapahiwatig ng ating Hall Street indicator dito na kulay red. Ayan, kapag kulay red po yan, ibig sabihin ay bearish market condition po itong si Fluky Ino or sa madaling salita ay yung mga bears ang may control sa market ni Fluky Ino. Ayan, mga bears or mga sellers. At ganun din po yung ating QQE mode indicator dito sa ibaba. Dito sa ibaba, ayan, kung saan ay simula po noong December 17 ay patuloy po na mga kulay red na QQE bars yung nabubuo. Ibig pong sabihin ay patuloy po na nakakaranas ng selling pressure itong si Fluky Ino. Yun nga lang at simula po noong December 23 hanggang sa kasalukuyan ay mapapansin po natin na lumiliit yung mga sukat nito. Ibig pong sabihin ay unti-unti pong nanghihina ang selling pressure natin. At ang dahilan po dyan kung bakit unti-unting nanghihina ang selling pressure natin dito ay ayan, hindi po nila kayang lampasan o nagkakaranas po ng rejection ang market price ni Fluky Ino sa major support natin dito. Kaya yan po ang dahilan kung bakit lumilit ang sukat nito. Pero ayan, kung sakaling nag-umpisa ulit na lumaki ang sukat ng mga ito ay tumataas po ang chances na baka mabasag ng market price ni Fluky Ino ang major support natin dito. At kung pag nangyari yan ay ayan, magpapatuloy po sa pagbagsak itong si Fluky Ino. Ayan, at base sa aking nakikita rito
ay yan, may mga nakaabang naman po na mga minor support natin dito. Pero sa tingin ko ay dito po siya magkakaroon ng kung babagsak siya ay aabot po siya hanggang dito sa minor support natin dito sa 30 digits 14166. Ayan, base po yan sa mga rejections na natin dito. Ayan, mga previous rejections natin dito. Ayan po ang posibleng mangyari rito. At sa tingin ko ay hindi pa magagawang pigilan ng kung hindi po magagawang pigilan ng minor support natin dito ay ayan. Dito po talaga siya aabot sa 30 digits 11807. Ayan. At ito na po yung parang pinaka-support natin na dito base sa ating pattern dito. Kasi yung major support natin dito ay isa po itong matibay na support at kung pag bumigay yan ay talagang malaki po ang maaring ibagsak ni Fluky Ino. Ayan. Ngayon ay sa pag-angat naman nito ay syempre may chances pa rin po itong umangat. Ayan. At maaring makaranas siya ng pullback. Ayan. At kung pag ito po ay aangat ay syempre kailangan po niyang basagin yung minor resistance natin dito sa 30 digits 19053. Ayan. Para aangat siya at ayan, at ang target natin dito kung sakaling nabasag po ito ay yan, yung sunod na minor resistance natin dito sa 30 digits 2839. Kaya maganda pong mag-take profit rito. As long as bearish pa rin yung mga signals natin dito. Pero pag nakita po natin na nagbago na yung mga signals natin na nagpapakita na po ito ng bullish signals ay ayan, ibig sabihin ay pwedeng iset natin yung target natin sa mas mataas na price levels. Yan. Pero sa ngayon ay malabo po na aangat itong si Fluky Ino. Kasi yung overall market trend natin ay talagang bearish. Kaya yan, sa mga projections na ito ay ang nakikita ko po na magiging galaw ni Fluky Ino sa mga paparating na araw ay ayan, it's either magpapatuloy po siya sa kanyang consolidation. Ayan, which is ito po yung talagang nakikita ko na mangyayari sa mga paparating na araw. Pero pag nabasag po ang ating major support at tumagos ang market price ni Fluky Ino ay ayan, dito po siya makakaranas ng patuloy na pagbagsak sa mas mababang presyo. Ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Fluky Ino. Kaya sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.